Ito guys sa square root of not perfect square numbers. Yung nakaraan pong video po natin ay tinuruan ko po kayo paano po yung pag-calculate ng square root of a perfect square number. So ngayon guys, ito po ngayon ay yung pag-calculate ng square root of not perfect square number. So, yung hindi po perfect square number na naman po. So, mayroon lamang po tayong isang example po dito na ibibigay ngayon guys. Kasi napakahaba po ito. Mapapahaba po tayo lalo. We have only one example. Ito ay square root of 28. Paano ba ito i-calculate na hindi po tayo gagamit ng calculator? So, kasi noon guys, nung nag-aaral pa kami guys, hindi po kami pinapagamit ng calculator. So, ngayon, kapag nagtitake po kayo ng mga exam, pinagbabawal po yung paggamit ng calculator. So, magagamit po ninyo yung kaalaman na to guys kapag nagtitake po kayo ng mga exam. So, tara guys, samahan niyo po ako para talakayin po natin paano ba i-solve o i-calculate yung square root of 28. Yung maliit lamang po na number muna kasi masyadong mahaba po ito dahil dalawang proseso po ito. Yung unang process po natin guys ay susundin ko po yung itinuro po sa amin noon paano po i-calculate yung square root of a perfect number gamit lamang po yung kamay. So hindi kami pinapagamit kasi noon ng calculator. So ganito po yung process niya guys. Una, square root of 28, ipapasulat po ito like kung paano kayo mag-divide ng numbers. So, ito ay magiging 28, tapos lalagyan natin dito ng ganito. Yung parang long method na pag-divide. Yung mahaba. Then, pagkatapos guys, ganun pa rin yung gagawin ninyo. Dapat memorize po ninyo ito. Yung tinatawag natin na perfect square number. Kasi hahanapin mo, pipili ka ng perfect square number na mas malapit dito sa 28. So, mapapansin mo ninyo dito sa nakalista, supposedly dapat memorize na po ito ninyo para malaman po ninyo kaagad na yung perfect square number na malapit sa 28 ay yung ito, 25. Dalawa, 25 at saka 36. Pero mas malapit po yung 25. So, ito po yung gagamitin natin. Yung pinakamalapit. So, 25, yung square root of 25 is 5. So, 5 yung ilalagay po natin dito. Tapos, 5 din dito. So, 5 times 5 is 25. Ganito po yung process namin noon. Tapos, isasubtract po ito natin. So, 28 minus 25, the answer is 3. So, mayroon na po tayong 3 na nakalagay po dito. Then, pagkatapos nito, dahil wala na po tayong next number po dito, maglalagay po tayo ng decimal. Tapos, maglalagay tayo ng decimal, magbi-bring down po tayo ng dalawang digit po dito na 0. Sa divide kasi guys, isang digit lamang po yung i-bring down mo sa baba. Kung 0, isang 0 lamang. Ngayon, dalawang 0 po dahil square root po tayo. So, dalawang 0. Din pagkatapos, lalagyan po natin ito guys ng less than and equal to na symbol. Then, maglalagay po tayo ng blank dito. Blank lang muna dahil alamin po natin mamaya paano o ano yung number na ilalagay natin dito. Tapos, yung times po dito na symbol, tapos another blank, ito dito. So, yung blank dito at saka blank dito, ay pareho lamang po. Kung maglagay ka po dito ng number, dapat the same number po yung ilalagay po natin dito. So, maglalagay ka po ng number po dito. Yung number na ilalagay po natin dito, ay yung galing dito sa taas, yung 5. Yung 5 dito, dudublehin lang po natin yung 5. Double of 5 is 10. So, ito ang ilalagay po natin dito, 10. So, mayroon po tayong 10, tapos blank, tapos times, tapos blank. Dapat, yung product ng number na to, times the number na to, ay hindi dapat mag-less than
or it should be less than or equal to 300. So, hindi dapat lalagpas sa 300. So, ngayon, yun ang hahanapin po natin, yung number po na nandito, na ilalagay po natin dito para i-multiply natin ng the same number na nandito na dapat hindi lalagpas sa 300. So, yung gagawin po natin ngayon, natural, magta-trial and error po tayo. Ito ay possible po na 101, 102, 103, 104, and 105. So, ngayon, dahil 300 po ito, kung 101 po yung pipiliin natin, kung 1 po yung ilalagay natin dito, magiging 101, imumultiply po natin ng 1 yan, ito ay magiging 101 lamang po. So, malayo pa po ito sa 300. Kapag 102 din yung pipiliin mo, kung 2 yung ilalagay mo dito, ita-times po ito natin ng 2. 102 times 2, that is 204. Malayo pa ba? Malapit na. Tapos, itry mo yung kasunod guys, yung 3. Ito ay magiging 103. If times natin ito ng 3, ito ay magiging 309. So, kung 309 na po ito, ibig sabihin, lumagpas na po ito sa 300. So, ibig sabihin, hindi na po ito pwede kasi it should be less than or equal to 300 lamang. Hanggang dito lamang po tayo. So, dahil ito ay naging 309 na po, hindi na po ito counted. So, yung magiging number po natin, dito lamang po tayo. So, ibig sabihin, ilalagay po natin dito is 2. Dito is 2. So, 102 times 2, and that is 204. Ito po yung ilalagay po natin dito, 204. Tapos, isasubtract po ito natin, 300 minus 204, that is 96. 96 po ito. Then, pagkatapos, yung process na to dito sa una, ganun pa rin yung gagawin natin dito. Maglalagay tayo dito ng 2 0, magbe-bring down tayo ng 2 0. Then, maglalagay tayo ng less than and equal to. Then, maglalagay tayo ng blank lang muna. Tapos, times, another blank. Tapos, dito, dahil naglagay ka dito ng to, yung to na inilalagay mo dito, ito rin ang ilalagay mo dito sa taas. Ito ay magiging 5.2 na po ito, yung sagot dito sa taas. Ito na yung gagamitin mo ngayon para i-multiply or i-double mo yung 52. Huwag mo nang pansinin muna yung decimal dito. Pag maglagay ka po dito, ito ay magiging 52 or 52. I-double mo yung 52, ito ay magiging 100. 4. So, ito yung ilalagay mo dito, 104. So, 52 times 2 or 52 plus 52 is 104 po ito. Ngayon, hahanapin mo na naman yung number dito na idadagdag mo. In multiply ang number, dapat hindi po siya aabot or lalagpas, hindi po lalampas dapat sa 9,600. For example, maglalagay ka ng 9, 104 tapos 9. Ita-times 9 pa natin ito. So, 9 times 9 is 81. Tapos, 36. 9 times 4 is 36. Plus 8, that is 44. Tapos 9. Ito ay 9,441 po. So, malapit na po ito sa 9,600. So, ibig sabihin po, 9 po yung ilalagay natin dito. 9 din dito. Dahil 9 po yung nakuha po natin, ito po yung ilalagay po natin dito. Masasabi po natin that the square root of 28 is approximately 5.29 po ito. So that is approximately 5.29 po ito. Approximate lamang natin ito guys ha, hindi po ito equals. Now, may mas madaling paraan po ito guys na pwedeng gamitin natin if mayroon po tayong exam. Kasi yung exam naman guys, kapag mayroon tayong tinitake na exam, mayroon po tayong time
time pressure po, time limit po ito. So ito po, pwede pong gamitin po ninyong process na ito. Pinadali po yung process dito. So square root of 28, ganun pa rin yung gagamitin natin guys para ma-compare po natin kung gaano pa ito ka bilis. So ngayon, step number 1, hanapin nyo yung perfect square number na malapit sa 28. Kanina nakuha natin, di ba? Nakuha natin na 25, ito yung pinakamalapit. So 25, ilalagay mo dito guys. Take note guys, ito ay hindi equals. Approximate po ito natin. Square root of 25, ilalagay po natin dito 25 kasi ito po yung pinakamalapit na perfect square number dito sa 28 po natin. Tapos, magdadagdag po tayo dito, magpa-plus po tayo ng number para maging 28 po ito. So, ilan yung number na ilalagay po natin dito? 3. Kasi 25 plus 3 is 28. Para maging exact na 28 po. Then, pagkatapos dito, kukunin natin yung square root of 25, which is 5. Then, kukopyahin po natin yung plus dito. Tapos, susulat po natin yung 3. Tapos, over yung 5 dito, dudublihin lamang po natin ito. So, double the 5, ito. Kung ano yung nakuha mo dito na perfect square number, square root of that perfect square number, ito po yung idodouble po natin. Ngayon, dahil 5 po ito, idodouble po natin, ito ay magiging 10. So, ngayon, yung square root of 28 ngayon is approximately 5.3. Kasi 3 divide by 10, that is 0.3. So, ito na po ngayon yung magiging sagot po natin, that the square root of 28 is equal or approximately 5.3. So, i-compare po natin yung result dito. Dito sa kabila, mayroon po tayong 5.29. Dito, mayroon po tayong 5.3. Malapit lamang po yung pagitan nila. So, dahil wala po tayong equal, nag-approximate lamang po tayo kapag kumukuha po tayo ng square root of a number.